mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin inyong Biblia. Know Your Bible program, matid po siya ng World Radio International through Whites, Ferro Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito na po ang third Sunday of the month dito sa ating radio program, but dito po sa ating YouTube, ina-advance po natin ito ng 2 or 3 days. Ang ating pong message ay intended for July 21st, itong radio broadcast dito po sa GMA Radio, DWRA, Barangay 92.7 FM, broadcasting from Baguio City every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. At ang ating pong paksa ay pinamagatan kong The Gospel Truth Creates Enemies. Ang ating pong teksto, Galatians chapter 4 verse 16. Babasahin po natin yan mamaya pagkatapos ng mga pagbabati, pagpapasalamat sa ating mga kapatiran at sa ating mga sponsors and partners in this radio broadcast, and at the same time ang ating pong YouTube channel. We'd like to acknowledge first of all our main sponsor, ang World Radio International, through Brother Robert Abels and Sister Beverly Henry Dobbs, ang aking mga contacts dyan sa Christian World Ministry. Sa Christian World Ministry naman po, World Radio pala yung kanina, sorry. Christian World Ministry po ay headed by Brother Art Madlaing, Terry Dennis, James Kitoriano, John Jeffrey, and Deborah Quinones Marcos. Sila po ay members ng Golden Gate Congregation and California, USA. Ito pong Christian World Ministry is a online Christian magazine. At yun po ay makikita natin, my website po yan. We'd like also to acknowledge and greet our brothers and sisters here in Baguio City, mga kapatiran sa iba't ibang lugar. And of course, Itugon, Benguet, Capsula, and Balawas family. Diyan po sa Rainbow Subdivision, kapatid na Carlos Garcia. We'd like also to acknowledge all our brothers and sisters in other places like Cabanatuan City, Palayan City, Naguilian, La Union, San Fernando, Aringay, Rosario, La Union, and of course, Tubao, La Union. Nandiyan po yung ating mga partners sa evangelism. We would also like to thank especially our partner and supporters sa ating radio ministry and evangelism, si kapatid na Rico G. Canlas of San Fernando City, Pampanga, and family, Sister Dina Ibita Kaogiran and family, diyan po sa Metro Manila Congregation, and Sister Rose Ontalasco diyan po sa Canada. Of course, I would like to greet my sister in Cebu Evelyn sa Mandawi, and the son Neil Imperado diyan po sa Bacolod, and of course sa Dao Capiz, kapatid na Nars Tuanyo and Bibing, his wife diyan sa Roa City, ang aking pamangkin si Jong Hill Bornales Oliva, at mga kapatiran sa buong Pilipinas, sa buong mundo, lalo na rin sa Pangasinan, kapatid na Greg, Sister Luz Manuel, Brother Jonathan and Annalyn Ramos, Dumalandan, Lingayen, kapatid na Hilda, Sister Jenny, and the rest of the congregation. Magandang umaga po mga kaibigan, at ito po ang ating pagbabasa sa ating teksto, that Gospel Truth Creates Enemies, according to the Apostle Paul in Galatians chapter 4 verse 16, intended for July 21st sa ating radio broadcast. Sabi ni Apostle Paul, "Am I therefore become your enemy because I tell you the truth?" Galatians chapter 4 verse 16. Bakit nasabi kaya ni Apostol Pablo yan? Basahin din natin sa wikang Pilipino. Sabi ni Apostol Pablo, at dahil kayo ay Galatia 4:16. Sabi niya rito sa Galatians 4:16, ngayon, ituturing ba ninyo akong kaaway dahil sa sinasabi ko sa inyo ang katotohanan? Bakit nasabi yan ni Apostol Pablo? Kung babasahin mo natin yung
Kabanata 4 ng Galacia, dito po ay pinagsabihan nyo yung mga miyembro. No? May ilang miyembro dito na gusto pong bumalik sa lumang tipan, mga Jewish Christians, and they were imposing circumcision and the observance of the law of Moses. So medyo sinansala sila ni Apostol Pablo dito sa Galacia 4 at sinabi niya, ako ba ay nagiging kaaway ninyo dahil sa sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Kayo ay nahiwalay kay Kristo kung kayo ay babalik doon sa lumang tipan. Yun po ay pinako na, tinanggalan ng Panginoon at tayo ay nasa kapanahonan na ng biyaya o grasya, panahon ng ating Panginoon sa Kristo. So yun po ang dahilan kung bakit sinabi niya dito sa Galacia Kapitulo 4:16, ako ba ay nagiging kaaway ninyo dahil sinasabihan ko kayo ng katotohanan. Now let's go to our introduction. The gospel truth, when preached or spoken, creates varied reaction from people. Ang ebanghelyo po ng Panginoon sa Kristo, kapag ito'y ating ipinangaral, ay nagkakaroon po ng iba't ibang reaksyon sa mga tao. Bakit kaya? Sa ating teksto na ginamit dito sa Galacia 4:16, the Apostle Paul asked the Galatians if the truth he had written made him their enemy. So ito po ay pag-aaralan natin kung bakit ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo, ay naghahatid, gumagawa ng mga kaaway ng Panginoon at siyempre kaaway na rin natin at kaaway ng ebanghelyo. So sabi ng ating Panginoon sa Kristo sa 1:8:32, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Hatiin po natin sa 4 na bahagi ang ating leksyon. So, umagang ito. Number 1, what is the meaning of the gospel truth? Ano pang ibig sabihin ng ebanghelyo? Ang katotohanan tungkol sa ebanghelyo. Pangalawa, what are the reasons the gospel truth creates enemies? Ano ang mga dahilan kung bakit pag ipinangaral mo ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo ay nagdudulot, naghahatid at gumagawa ito ng mga, sabi nating, kaaway, kalaban. Number 3, what is the punishment for rejecting the gospel truth? Ano ang nakaambang parusa o hatol sa mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo? At pang-apat, the last part of our lesson, what are the rewards for accepting the gospel truth? Ano po ang mga biyaya, mga gantimpala kapag atay tinanggap ang ebanghelyo, katotohanan tungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo? So yun pong 4 na parte ng ating pag-aaralan at dumako na po tayo sa ating discussion, sa pagpapaliwanag. Sana po nariyan kayo at kung may mga text man, pwede niyong isulat at kung kayo may YouTube, makikita po niyo yung ating mga outline dyan na nakalagay po sa likod ng ating screen. So let's now go to the discussion of the meaning of the gospel truth. Ano pong ibig sabihin ng ebanghelyo o ang katotohanan tungkol sa ebanghelyo? Medyo gagawa po tayo ng konting Griego dito sapagkat ang Biblia, New Testament, was written in Greek. So the word gospel comes from the Greek word evangelion and an Anglo-Saxon word good spell, which means actually good news, magandang balita. So galing sa Griego. Bakit Griego? Kasi po ang New Testament, ang Bagong Tipan, ay isinulat sa sinasabi nilang Koine Greek. It's the common Greek which should be understood by the ordinary people. So isang Griego, isang lingwahe ng mga Griego para sa tinatawag nating masa, para maintindihan ng karamihan ng mga tao noong kapanahonan na yun. Now, there are certain points of the gospel as what the Apostle Paul said in 1 Corinthians chapter 15, verse 3-4, there are at least 3 facts or truths about the gospel. So ano yung mga katotohanan na yun na dapat nating malaman tungkol sa ebanghelyo ni Kristo? So kung meron po kayong Biblia, basahin natin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 3 and 4. Ano sabi ni Apostol Pablo roon? Sabi niya, the gospel is very, very simple. Christ came
He lived on earth, he died, and he was buried, and he was resurrected according to the scriptures. Si Kristo naparito sa mundo, nabuhay, at pagkatapos siya ay pinatay. At pagkatapos siya ay pinatay, siyempre inilibing, subalit sa ikatlong araw, ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na muli. Ayon sa 1 Corinto Kapitulo 15, talatang 4, at ito po ay ayon sa tinatawag nating mga kasulatan. Ang ibig sabihin ng kasulatan, it refers to the Old Testament writings. Mga hula, mga sulat ng mga lumang tipan, ng mga propeta at ng mga iba pang manunulat sa Old Testament, at yan ay sinabi na nila bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo sa kapanahonan ng mga apostoles o tinatawag nating first century Anno Domini or in the year of the Lord. Now, the gospel is the truth that Jesus brought the reign of God to our world through His life, death, and resurrection from the dead. Ulitin ko po. Ang Ebanghelyo ay ang katotohanan na si Kristo ay dinala niya ang kaharian ng Diyos, the spiritual reign of God, ang kaharian ng Diyos dito sa ating mundo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na muli. Yun po yung tinatawag nating pamamaraan. At siyempre, yung kaharian ng Diyos ay ang paghahari ng Diyos hindi sa pisikal na mundo, kundi ang paghahari ng Diyos sa ating mga puso at sa ating mga kaisipan. Now, ano pa? It is also the news about who Jesus Christ is, what He has done, and how that changes everything. So, ang good news po ay ang mabuting balita kung sino si Jesucristo, kung ano ang ginawa niya, at kung ang mga bagay na yun ay siyang nagbago sa lahat ng nangyayari dito sa ating mundo. From the time of Christ until today, marami pong pagbabago spiritually and of course, physically, kung babasahin po natin ang Santa Biblia. Well, it is summarized in John 3:16 kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Sabi ng sumulat ng John 3:6 and of course, Apostol 1, sabi ni Apostol 1, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So ito po yung tinatawag nating golden text of the Bible, ang malaginto na teksto ng Biblia, sapagkat minahal ng Panginoong Diyos ang buong sanlibutan. Sanlibutan po yung mga tao. Of course, kasama ng ating physical world. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na sino mang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi parurusahan. 1:3-16. Now, let's go to the next subject. What are the reason the gospel truth creates enemies? Ano ba ang dahilan kung bakit pag ipinangaral mo ang Ebanghelyo, nagkakaroon ka ng mga kaaway? Not necessarily na ikaw ay naghahanap ng kaaway, kundi pag ipinangaral mo ang katotohanan tungkol sa Ebanghelyo, nagdudulot, naghahatid ng mga taong ayaw sa iyo. Tuturing ka nilang kaaway, ituturing ka nilang kalaban. Well, very simple, because of the fact na sinabi ng Hebrew writer, Hebrews chapter 4, verse 12. Sabi ng Hebrew writer, the Word of God is living, it's active, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart, and pierces the dividing soul and spirit. So yung salita ng Diyos, sabi niya, doble ang talim. Isang tabak, isang espada. Doble ang talim, pumapaso sa kaibuturan ng puso at isip ng tao. In other words, pati sa ating pag-isip, sa ating kaloob-looban, ng ating spiritual at physical na katawan, nandoon yung katotohanan yun, yung salita ng Diyos. Ganon po ka-powerful. Ganon ka makapangyarihan. Ano pa? Well, the gospel truth creates enemies because people are not willing to listen and accept the truth. Yan po ang dahilan. Bakit nagkakaroon ka ng mga kaaway? Sapagkat ang mga tao po ay ayaw nilang makinig, ayaw nilang tanggapin ang katotohanan. Masakit ang katotohanan. Yan po ang dahilan. The truth hurts, and anyone who speaks the truth becomes the enemy of falsehood. Ang katotohanan, whether it's about the gospel
At ang sino mang nagsasalita ng katotohanan na yan ay nagiging kaaway ng mga taong sinungaling. Tama po ba mga kapatid, mga kaibigan? Well, tingnan po natin. Si Jesucristo, for example, became the enemy of the Jewish leaders because he told the truth about them. So Kristo mismo, siya po ay naging kaaway ng mga namumuno ng bansang Hudiya, especially in the city of Jerusalem, sapagkat sinabi niya ang katotohanan tungkol sa kanila, sa kanyang mga disipulo o tagasunod. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Mababasa po natin dito sa Matthew chapter 23 verses 1 to 4. I'm just summarizing what our Lord Jesus Christ said. The scribes and the Pharisees sit in the seat of, and Moses seat, but so do what they tell you. Itong mga eskriba at mga Pariseo ay nakaupo sa sinasabi nating upuan o luklukan ni Moses. In other words, sila ang namamahala sa mga kautusan, mga batas. So, gawin ninyo ang mga sinasabi nila, sabi ng Panginoon Jesucristo. Pero, but do not do according to their works, for they say and they do not do. So, sabi ng Panginoon Jesucristo, huwag niyong gawin ang kanilang ginagawa. Sapagkat sinasabi nila, subalit hindi nila ginagawa. In other words, brothers and sisters, ano ang problema nito mga skriba at mga Pariseo ayon sa ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 23, 1 hanggang 4? Well, magaling sila magturo, pero hindi naman nila tinutupad ang kanilang itinuturo. So sabi ni Kristo, yung ituturo to nila, gawin ninyo. Pero yung ginagawa nila, huwag niyong sundan sapagkat sila ay gumagawa, nagtuturo, pero yung itinuturo nila, hindi naman nila tinutupad. The gospel truth, therefore, brothers and sisters, also becomes obnoxious. Ayaw pakinggan ng tao. Bakit? Sometimes it's not what you preach, but it is how you say it and what is your attitude towards people whom you are teaching. For example, sabi dito ng isang statement, the gospel truth, when preached by intolerant and disrespectful Christians, will be rejected by sensitive people. Ano pong ibig sabihin? Pag ipinangaral natin ang Ebanghelyo sa mga taong medyo sensitibo, madaling masaktan ang mga damdamin, at ang pamamaraan ng pangangaral natin ay masasabi ng intolerant, kulang sa pasensya, kulang sa respeto, may mga sasaktan talaga ng mga tao. Of course, sa panahon ni Kristo, talagang brutal ang kanyang pinagsasabi tungkol sa mga eskriba and Pariseo. Basahin nyo na lang yung Matthew 23. Nandun yung sabi ni Kristo, woe unto you, scribes and Pharisees! Sa aba ninyo, kayong mga eskriba at mga Pariseo. Yun ang pamamaraan ng Panginoon para magising yung mga eskriba at mga Pariseo sa mga hindi nila ginagawang katotohanan na ipinangangaral nila. Well, Jesus Christ said also in the book of Matthew, chapter 10, verse 16, ano sabi ng Panginoon? I send you as sheep in the midst of wolves, so be wise as serpents and harmless as doves. So sabi ni Kristo, ipinapadala ko kayo bilang mga tupa kasama doon sa mga asong gubat. Ang pupuntahan nyo mga asong gubat, pero kayo ay mga tupa. So sabi ni Kristo, maging matalino kayo katulad ng ahas, subalit maamo katulad ng mga kalapati. Medyo malalim po yung ibig sabihin niya ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po literal. Yung sheep ang tupa, ang ibig sabihin, hindi ka mananakit. Pero yung taong asong gubat, pwede kang patay noon. Ngayon, sabi ni Kristo, matalino kayo bilang ahas. Bakit matalino yung ahas? Hindi naman si Satanas yun. Yung matalino ng ahas, marunong siya umiwas sa tinatawag nating pagdelikado na alam ng ahas na tumakas. At sabi ng Panginoon, maging maamo kayo katulad ng mga kalapati. In other words, harmless. Huwag kayo makikipagawa. If possible, hindi kayo nang-aaway, pero kayo ang inaaway. Question is, why do people dislike someone who speaks the gospel truth? Bakit kaya kapag ikaw ay nangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo, ang katotohanan tungkol sa Ebanghelyo ni Kristo, may mga tao talagang ayaw sa iyo? It is not because of you as a person, but rather sa mensahe na binibigay mo.
Because, brothers and sisters, ang katotohanan po ay ganito. Because it is hard to be vulnerable, it is hard to face reality. Ang mga tao, ayaw nilang masakit sa kanila. Mahina at madali silang masaktan. Yung natawag natin vulnerable, sensitive. At ayaw nilang harapin ang katotohanan. Pag ang katotohanan nagsabi, ganito ka, ayaw nilang tanggapin yan. Gusto nila medyo tumaas ang kanilang tinatawag na personalidad. Tinatawag nating ego, pride. It is difficult, therefore, to be honest with ourselves and others. So pag alam mo na yung katotohanan tungkol sa sarili mo at pag nakita mong hindi pala maganda ang katotohanan tungkol sa iyo, sarili mo, at pati na rin sa kaalaman ng iba, siyempre magagalit ka, hindi ka matutuwa. Ganun po ang dahilan, mga kapatid. At ang mga dahilan kung bakit ang Ebanghelyo, ang katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo ay nagdudulot, naghahatid at gumagawa ng mga kaaway. Hindi because gusto nating makipag-away, kundi pag ipinangangaral na natin ang salita ng Panginoon, may mga tao talagang nasasaktan. May mga tao talagang magagalit sa atin. Number 3, discussion. What are the punishment or what is the punishment for rejecting the gospel of truth? Siyempre, may paghahatol, may parusa ang Panginoon sa mga hindi tumatanggap sa Ebanghelyo. Ang parusa po hindi manggagaling sa atin. Tayo po ay instrumento lamang ng Panginoon para ipangaral ang salita ng Diyos. Pero ang penalty, ang parusa, ang paghahatol sa mga taong hindi tumatanggap sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, sa katotohanan ng Ebanghelyo, ay ang Panginoong Diyos mismo. Ano sinasabi ng Biblia? Well, many presume that God will not really punish the wicked and the unbelievers. Marami po ang naniniwala na ang Diyos daw ay hindi niya parurusahan ang mga masasama at ang mga taong hindi sumasampalataya sa Kanya. Ano po ang dahilan kung bakit ganun ang paniwala nila? Well, it's because of the fact that they contend that God is so loving and so merciful that He would not send the evildoers to hell. So sabi nila, ang Diyos mabait, mapagmahal, siya ay maawain, so hindi niya kaya na ang mga hindi sumasampalataya sa Kanya, ang mga masasamang tao, ay ipadadala niya. Dadali niya roon sa tinatawag na impyerno na walang hanggang naglalyab, nagbabaga at nagliliyab na apoy, o sinasabi nilang dagat-dagatan ng apoy. Well, yun po ang contention nila. Well, the Apostle Paul said in the book of Romans, chapter 2, verse 4 to 5, kung meron po kayong Biblia, samahan niyo ako sa pagbabasa dito sa Roma Kapitulo 2, talatang 4 at 5. Ano pong sabi ni Apostol Pablo dito sa Roma, chapter 2, verse 4 and 5? Ganito po ang sinasabi sa wikang Ingles, of course. God's kindness is intended to lead people to repentance. So, ang kabaitan ng Diyos ay gusto niyang magsisi ang mga tao. Ayaw niyang mawala ang mga tao. Impossible lahat na maligtas. Because of unrepentant heart, sabi ni Apostol Pablo, you are storing wrath against yourself for the day of God's judgment or God's wrath. Sa wikang Pilipino, ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo, hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya ay napakabait, matiisin at mapagpasensya. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ay umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod ka sa kasalanan? Ngunit dahil matigas ang iyong ulo at ayaw mong magsisi, lalo mong pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na yon, kung kailan ihahayag ang puot at makatarungang paghatol ng Diyos. Napakaganda po ng sinabi ni Apostol Pablo. Ang Diyos matiisin, mapagpasensya, mapagmahal. Subalit kung hindi mo naman siya pakikinggan sa pagdating ng araw ng judgment or paghahatol, kaparusahan, sa araw na yon, doon mo malalaman kung gaano ang puot at ang katarungan ng ating Panginoon Diyos. Yun pang sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 2 verse 4 and 5. Sana nabasa natin lahat yun. Ngayon, but the Bible speaks otherwise
on the destiny of the wicked. Pero babasahin po natin kung ano talaga ang naghihintay na parusa sa mga hindi sumasampalataya sa Panginoon at hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo at hindi rin sumusunod sa Ebanghelyo na ipanangangaral natin dito sa radyo, of course sa YouTube na napapakinggan pa rin yun at nakikita ninyo, pati yung outline. Ano sabi ng Biblia? Basahin po natin sa Matthew chapter 10, verse 14 to 15. May sinabi pa rin ang ating Panginoong Jesucristo sa mga taong ayaw maniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Matthew chapter 10, verse 14 and 15. Ano sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Alright, basahin po natin. Kung meron kayong Biblia, samahan niyo ako sa Matthew chapter 10, verse 14 and 15. Ang ganito pong sinasaad ng Biblia. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo ron at ipagpag ninyo ang alakabok sa inyong mga paa. Tandaan ninyo, sa araw ng paghukom ay higit na babigat ang parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang yun kaysa sa parusang dinanas ng mga taga Sodoma at Gomora. So sabi ng Panginoong Jesucristo, nang ipadala niya yung mga apostoles, mga disipulo niya sa bayan-bayan ng Israel, sabi niya, kung ayaw silang tumanggap sa inyo, ipagpag niyo yung paa niyo. Inabog sabihin, wala kayong responsibilidad sa kanila. Sapagkat sinabi pa rin ni Kristo, kung ayaw nila kayong tanggapin, ang parusa na tinanggap ng mga tao doon sa Sodom and Gomorrah ay mas magaan pa. Alam niyo ba ang nangyari sa Sodom and Gomorrah? Sinunog ng Panginoon. Sinira niya yung dalawang syudad at meron pa pong dalawa, pero ang pinaka-popular na lugar doon ay ang Sodoma at ang Gomorrah. Sinira, winasak ng Panginoon sa mamamagitan ng apoy galing sa langit. Yun po sila mga buhay. 3 katao lang po nakaligtas doon. Si Lot at ang kanyang 2 anak na babae, pati yung asawa nila na lumingon, naging bato na asin. Kaya sabi ni Kristo, mas mararanasan pa nila at mas matindi pa ang mararanasan ng mga tao pagdating ng tinatawag nating Day of Judgment. Alright? Ano pa rin sabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 12:48? One who rejects me and does not receive my words as a judge, the word that I have spoken with him will on the last day, will judge him on the last day. Alright. Ano pa ang ibig sabihin ni Kristo? Ang sino mang hindi tumatanggap sa akin, sa aking mga salita, ay may isa pong maghahatol sa kanya on the day of judgment. Ang mga salita ko na sinabi ko, siya po ang maghahatol, magiging saksi sa taong yun sa araw ng tinatawag nating paghukom on the last day. Again, the Apostle Paul said in the book of Thessalonians chapter 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 and 10. Ito medyo mahaba po ito. Pakinggan po niyo mga kaibigan at mga kapatid. Sabi ng Panginoong Jesucristo through the Apostle Paul, and flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. They will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord when He comes on that day. Sa wikang Pilipino, ganito pong sabi, sa naglalagablab na apoy, siya ay maghiganti sa mga tao. 2 uri po ng tao ang paghigantihan ng Diyos. Ano pong mga klaseng tao? Number 1, yung hindi kumikilala sa Diyos. Maaaring kilala nila yung pangalan, pero ayaw nilang tanggapin na siya ang Diyos nila. Pangalawa, sa mga taong hindi sumusunod at tumatalima sa Ebanghelyo ni Kristo. So, importante po yung sumunod sa Ebanghelyo ni Kristo sa araw ng paghukom. Sabi ni Apostol Pablo, sila ay maghihirap sa parusa, and that punishment is eternal destruction. Walang hanggang pagkawasak, walang hanggang paghukom ng Diyos, at yan po ay mangyayari sa tinatawag nating impyerno. Pagbalik ni Kristo, yan po ay mangyayari sa mga taong hindi sumasampalataya sa Kanya. Now, we would like also to know, brothers and sisters, what are the reasons or rewards for accepting the gospel truth?
Ano po naman ang mga gantimpala kapag tinanggap mo ang Ebanghelyo ni Kristo? Of course, very, very clear. Sabi ng Panginoon sa Kristo, Marcos 16:16, ang sino mang sumasampalataya at mababautismuhan ay maliligtas. Subalit ang ayaw sumasampalataya ay parurusahan. Anong ibig sabihin ng kaligtasan? Well, ibig sabihin po ng kaligtasan, kapatawaran ng kasalanan at gantipala doon sa kalangitan. May sinabi rin si Apostol Pedro, Gawa 2:38, Acts 2:38. Sabi ni Apostle Peter, repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Magsisi kayo, magpabautismo sa pangalan ni Kristo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob, ang regalo ng Espiritu Santo. That's the indwelling of the Holy Spirit. Jesus Christ also said in Revelation chapter 2 verse 10, sabi niya, maging tapat kayo hanggang kamatayan, at iririgalo ko, igagantimpala ko sa inyo ang korona o putong ng buhay, which is actually eternal life. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Now, let's go to some specific rewards. Mga gantipala, paliwanag pa rin tungkol sa mga gantipala pag tayo tumanggap ng Ebanghelyo ni Kristo. Number 1, sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 8 verse 1, there is no fear of condemnation to those who are in Christ. Walang takot sa nakaambang parusa o paghahatol kapag tayo ay na kay Kristo. If we are already in Christ, Kristiyano tayo, na naniwala, na bautismo, God will not judge us and punish us on the day of judgment kung tayo po ay tapat. Ano pa? The Holy Spirit will always be there to help the saints. Ang Espiritu ng Panginoon, the Holy Spirit, ay binigay sa atin para tumulong sa atin, at ang Espiritu Santo na yan, alam niya ang nasa isip natin, nasa puso natin, at siya po ang nagsasabi sa Panginoong Diyos, sa Ama, sa kalangitan, kung ano man ang niluloob ng ating mga puso at mga isip. And finally, sa Marcos chapter 10 verse 29 and 30, ano pa sabi? Ano pa yung mga gantimpala? Sabi ni Kristo, sabi niya, there is no one who has left house for my sake, in the gospel sake, but that he will receive 100 times as much now in the present age and in the age to come, and eternal life. Sabi ni Kristo, ang nag-iwan ng kanyang pamilya dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo, katotohanan, sabi ni Kristo, siya ay tatanggap ng 100 times, 100 beses, kung ano man ang nawala sa iyo, bahay mo, etc., yan ay matatanggap mo muli sa darating na panahon, at hindi lamang sa darating na panahon, sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ni Kristo, hindi po literal yun. Kung ano man ang iniwan natin dito sa lupa, nang tayo ay sumunod kay Kristo, lahat yan magbabawi. Kung ano man ang gantimpala naghihintay sa atin sa kalangitan, kung tayo naniwala doon, mas higit pa, 100 times nga, sabi ni Kristo dito sa Mark chapter 10, verse 29 and 30. And of course, doon sa Romans chapter 8, verse 37, sabi pa rin ng Apostle Paul, there is strength and victory over hardship and struggles in life. Ano sabi ni Apostle Paul? Romans 8:37, we are more than conquerors to them that love the Lord. Ang mga sumasampalataya kay Kristo, mas higit pa sa nagtagumpay ng mga tao kung sila ay nakapaglaban sa isang digmaan. More than conquerors ang tawag ng Apostol Pablo sa Roma 8:37. Sa ating pong pagtatapos, mga kaibigan at mga kapatid, Christians are not to make enemies, for we must love everyone like God. Dapat ang Kristiyano, sa mga kasunod ni Kristo, ay huwag tayo makipag-away, huwag tayo makipaglaban. Kung maaari, mahalin natin ang lahat ng tao ayon sa sinabi ng Panginoon sa Kristo at sabi ng Panginoon Diyos sa golden text na binasa natin, sa bagay na binahalang Diyos ang buong sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na sino mang sumampalataya sa kanya ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi makakaranas ng kaparusahan. Subalit, mga kaibigan at mga kapatid, sa ating pong pagsunod kay Kristo, subukan po ninyo kung hindi nyo pa nagagawa. Many will not like us, and they will make us
their enemies. Ano sabi ng Kristo? Basahin po natin sa Matthew chapter 10 verse 34 to 36. Kung mayroon po kayong Biblia, samahan niyo ako. Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Na parito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya na ring mismong mga kasambahay. So yun po ang mangyayari. Kahit kasambahay mo, kung hindi naman sumasampalataya kay Kristo, sabi ng Panginoong Kristo mismo, magiging kaaway mo sila. Alright. Hindi dahil gusto mo silang kaawayin, kundi dahil sumunod ka kay Kristo, ituturing ka po nila na kaaway nila. Yan po ang human nature, naturalesa ng tao. Sa atin po magtatapos. To really follow our Lord Jesus Christ and to inherit the crown of life, you must do the following. Ito po ay mensahe para sa hindi pa naging Kristiyano. Kung tunay na kayo gustong sumunod kay Kristo at ibig ninyong matanggap ang korona ng buhay or crown of life, eternal life in heaven, ito pong dapat ninyong gawin ngayon kung hindi pa kayo sumasamba kay Kristo at sumusunod. Number 1, believe in Christ and be baptized to be saved. Marcos 16:16. So mapalataya kayo at magbabautismo, sabi ng Panginoon. Subalit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Number 2, sabi ng Apostol Pedro, magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Kristo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at sa pagtanggap pa rin ang kaloob ng Espiritu Santo. Gawa 2:36. Kung kayo po ay kumbinsido ng mga kaibigan at mga kapatid, huwag na kayong mag-atubili. Do not delay your decision. We are asking you to obey Jesus Christ now. Ano sabi ng Apostol Pablo sa 2 Corintios 6, talatang 2? Now is the day of salvation. Today is the acceptable time. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Tayo ay baka mawala na sa mundong ito o kaya naman bumalik ng ating Panginoong Kristo. So Christ is inviting everybody. Ano sabi ni Kristo? Matthew 11:28-30. Sabi ni Kristo, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Lumapit kayo sa akin, kayo mga nabibigatan, sapagkat ang aking pabigat ay magaan, at makakatagpo kayo ng spiritual na kapahingahan sa iyong mga puso at sa mga isip. Manalangin po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Ama po naming banal, marami pong salamat sa mensahe. Salamat sa iyong anak na si Jesucristo na naparito upang kami iligtas. Tulungan niyo pa kami tanggapin ang katotohanan at huwag kaming masaktan kapag kami ay nakarinig ng Ebanghelyo, ng katotohanan ng Ebanghelyo. Palambutin niyo po ang aming mga puso. Bigyan niyo kami ng tinatawag na humbleness, humility, para tanggapin ang iyong anak na tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Pagpalain niyo po ang lahat na nakikinig, lahat na nanood dito sa programang ito, sa video, sa YouTube, sa radyo. Pagpalain niyo rin po ang istasyon na ito. Pagpalain niyo ang aming mga supporters, partners in evangelism and in preaching our Lord Jesus Christ. Maraming po salamat, Panginoon. And we ask you to forgive us and cleanse us from our sins, as we also forgive those who trespass against us. Through Christ we pray, our Lord. In Jesus' name, amen. Amen, amen. Praise the Lord, for he is glorious. Never shall his promise fail. God sin and death shall not prevail. Hallelujah, amen, hallelujah, amen.
salvation. Lord, and magnify His name. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.